Samantala, ito nga, dahil mukhang ito na ba yung Christmas rush? Alamin nga natin, nasa linya natin, ang hepe ng Special Operations Group Strike Force ng MMDA, si Ginoong Gabriel Go. Magandang umaga po sa inyo, sir. Narinig niya nagrereklamo ka kasi. Salamat to sa pagbangon. Good Welcome ho morning, sa sir. palatuntunan. Chief Magandang Gabriel umaga Go. po, no? Yes, magandang Pwede umaga ko po sa tawagin inyo lahat. kumpare, si Sir Go. Alam mo ba, Ay, katuwang ko sa binyag yan ng anak ng isang news cameraman natin nung nakaraan, si John Mike Rivera. ganun ba? Pare, good morning pare. Correct. Sorry po, Good hindi, biro morning lang po. po. Biro lang. Good morning sa inyo lahat, no? Yes po. Yes, sir. Ito na ba yung umpisa ng Christmas rush? Ito na ba yun yung naranasan kahapon? Well, it's about to start na, no? Umpisa na po yan dahil unang-una alam naman natin, pag pumasok po ng Burr month, September, October, unti-unti na po nag-uumpisa ang yung traffic congestion. And for the yesterday naman po, yung mabigat na daloy ng traffic, hindi lang po ito dahil Christmas rush. It is also because most of the people, payday Friday po. That's why one of the reasons bakit bumigat po ang traffic kagabi. Mhm. At inaasahan po natin, dahil Disyembre na po bukas, mas gagrabe pa ito, ano, sir? Yes, definitely, no? Ini-expect po natin yung pagbigat ng volume ng mga sasakyan. Bakit? Unang-una, nag-uumpisa na po yung pag-uwi at pag-alis ng mga tao or mga kababayan natin na wish to spend the Christmas holiday dito po sa Pilipinas. Aside from that, meron po tayong mga kababayan sa mga malalapit na probinsya. Some of them pumupunta na rin po ng Manila to do their early Christmas shopping. Yung iba naman po na alam naman natin tayo Pinoy, no, madiskarte tayo. Yung iba pumupunta ng Manila para bumili ng mga kaunting mga stocks or mga gamit na pwede naman lang dalhin sa probinsya na ginagawa po nilang maliit or pansamantalang kabuhayan para sa Christmas season. Mhm. Sir Gabriel, paano ang magiging hakbang ninyo ngayon? Yung magiging diskarte ng MMDA? Halos gabi-gabi nasa newscast ang tropa ni na Sir Gabriel Go do sa sidewalk clearing operation. Ano po ang mga hakbang ang gagawin nyo ngayon para dito sa pati vehicle volume reduction? Sir, kayo na magpaliwanag. Well, unang-una, correct po, no? Araw-araw yung pagpuspusan na pag-clearing natin is because to clear the mga illegal parking, mga sidewalk obstruction, lahat po yan para mabilis at maayos ang daloy ng traffic. Then aside from that, meron po tayong ginawang mga adjustment tulad po sa pagmando ng traffic, yung mga deployment po ng ating mga personnel, kalsada. Kung dati po, hanggang 9 p.m. lang po ang ating mga enforcers, ngayon po, abot na po tayo hanggang 12 midnight. For one, is to do the traffic management and to assist sa ating mga kababayan or mga motorista na dahil nga po extended ang mall hours, so definitely extended din po ang mga tao sa labas ng mga kalsada. Then aside from that, we also do yung mga coordinations tulad po sa mga mall operators kung meron po silang mga ongoing events or possible events na gaganapin in the next few days, definitely meron tayong koordinasyon sa kanila to do their mga, for example, if kailangan po ng mga traffic rerouting, so meron din po tayong mga koordinasyon sa kanilang mga operators. So these are just the few steps, no, na ginagawa ng ating ahensya. But pinaka-importante po dito is yung pagmamanage ng traffic and also to ensure na unang-una, wala pong nakahambalang sa ating mga major thoroughfares. Yung paghihintay, pagdo-double park, isa po yan sa mga reasons kung bakit din po tayo nagkakaroon ng traffic congestion. So yan po yung mga gusto nating ayusin para kahit paano itong Christmas rush or Christmas season, maging maayos po ang kalagayan sa lansangan natin. Sir Gab, sa ganitong panahon, binubuhay nyo at ina-activate ho ninyo yung mga mabuhay routes pa nga dati tawag dyan, yung mga alternate route, mga mabuhay lane. Ang napapansin Yes. namin, sa newscast, sir, pagka bumalat kayo halimbawa sa isang kalsada na ito, pag alis ng tropa, bumabalik, ito ba mga barangay hindi nyo natatap o sadya hong di nakikipagtulungan sa inyong mga ito? Ano bang balak nyo rito, sir? Well, tayo sa enforcement, dapat yan talaga mayroong koordinasyon at collaboration. Hindi lang po kasi dapat ang pagpapatupad ng mga batas trapiko ay para sa isang ahensya lamang, but also there should be a collaboration tulad po nga na sinasabi nyo sa mga barangay level, local traffic enforcement, and even sa LGUs. And for the past month naman po,
in fairness, maayos naman po ang ating pakikipag-cooperate or ating koordinasyon sa mga barangay enforcement and even local enforcement. It's just that, ang nakikita nating problema is yung nakasanayan Nakasanayan ng mga kababayan natin na pag nakakita po tayo ng may bakanting pwesto sa kalsada, iwan na lang natin yung kotse. So, it narrows down hindi lang po sa strict enforcement but also yung unang-una, the lack of discipline. Totoo. And pangalawa, yung the lack of consideration sa mga tao. Walang pakialam, So, Sir Gab, ano ho? Yan, tama po kayo. Kasi isipin na lang po natin, sa Mabuhay Lane, for example, 3 lanes na kalsada yan. Kung paparadahan natin kaliwat kanan, matitira isang linya na lang para sa isang maayos na dadaluyan ng traffic. So, it lacks yung kulang po ng konsiderasyon na dapat isipin natin na dapat alisin natin or huwag po tayong paparada dahil one, it constitutes traffic. Pangalawa, road safety issues. Bakit? Yung mga sidewalk, pinaparadahan na ngayong kilid ng kalsada. Yung sidewalk, lalagyan pa lang nakaharang. Or even worse, isasampa po sa sidewalk yung sasakyan. So, ang daming mga elements na dapat, it's about time, maging considerate naman tayo sa mga gumagamit ng kalsada. Alright, sir, ite-text ko kayo dahil dito sa amin, dito lang yan, malapit lang ako dito sa GMA, maraming nakapark po, nakasampad doon sa sidewalk. Anyway, Muusok. Muusok ang isusumbong natin sa kumukulo MMDA si yan. Kati San Gabriel. Kasi nahihirapan po yung mga residente rin eh. Kasama ka na. Oo, kasama na ako. Totoo naman yun. Ba taxpayer ka, laki ng bill dito, Sir Gab. Sir Gabriel, yung pong mga mall sale, nakipag-coordination na po ba kayo? Kasi last year po, nung mga nakaraang taon, ganun po ang ginagawa, yung bawal yung sabay-sabay na mga mall sale. Meron po bang ganon na makikipag-ugnayan ng MMDA? Yes, meron po yan, Actually, yung mall-wide sale, hindi po natin pinapayagan yan. Ang mall-wide sale or kung meron man sale na gaganapin, for example, yung mga outlet, yung mga shops within the mall, yan lang po ang pinapayagan natin. But on the premise na wala dapat announcement on any social media channels or sa iba't ibang mga announcement or advertisement. Bakit? Tama kayo, yung sinabi nyo, yung magkakasabay-sabay na sale. Because one, magkakabuhol-buhol ang traffic kung sabay-sabay po ang sale. So, yan po ang pinagbabawal natin. And aside from that, yun nga po, kung meron na pong event na gaganapin sa isang mall or sa isang area dito po sa lungsod ng Metro Manila or sa buong Metro Manila, they should at least inform our agency 2 weeks prior to the event para kung meron man magiging problema or meron man kailangan i-reroute na traffic, it will give us ample enough of time to plan and to announce it to the public. Okay, Sir Gabriel Go, maraming salamat po sa inyo. Have a blessed Yes. weekend, Sir Gab. Salamat to. Maraming salamat po at mag-ingat po tayo lagi. Happy weekend po. Happy Yes, sir. weekend po sa inyo. Atin po nakapanayam ang hepe ng Special Operations Group ng Strike Force ng MMDA, si Ginoong Gabriel Go. Kinikilingan, walang pinoprotektahan.